magandang umaga po sa atin pong lahat. So bago po ang ating pong pag-aaral, tayo po ay panandali ang manalangin. Maraming salamat po Panginoong Diyos sa pagkakataong muli na ibinigay niyo sa amin sa umagang ito, God. At Lord, dalangin po namin na patuloy po kayong sumama sa aming pong pag-aaral. Lord, tulungan po ninyo kami, Panginoong Diyos, na maintindihan po namin ang aming pong pag-aaralan sa umagang ito, Diyos. Maraming salamat po. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy mong pagtuturo sa amin, Holy Spirit, our God. Continue to be with us and be our teacher today, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. So, purihin po ang Panginoon. At ang ating pong teksto sa umagang ito ay matatagpuan po sa Book of Colossians, chapter 3 from verse 12 to 17. Pag-aaralan po natin kung paano po tayo mamuhay bilang mga anak ng Panginoon. Amen? Tayo po ay nag-umpisa na nag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Tinanggap po natin ang Panginoong Yesus. So, dapat po makita po sa ating pong mga buhay yung salita po ng Panginoon. Yung naipapamuhay po natin ang salita po ng Panginoon. So, sabi po niya sa Book of Colossians chapter 3 verse 12. Praise God. So, sabi po niya dito sa okay, so in Colossians chapter 3, verse 12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So, bilang mga pinili or hinirang po ng Panginoon, sabi po niya, mga banal at minahal or minamahal, magbihis kayo ng kahabagan. So dito, meron po yung mga bunga ng Espiritu Santo na sinasabi po ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, na tayo na hinirang or pinili ng Panginoon at ginawang banal, sabi po niya na okay, magbihis kayo ng kahabagan. Amen? So, yung magiging maawain po sana tayo. No? Sabi niya, clothe yourselves with compassion. Yun, yung gusto po ng Panginoon, na tayo po ay mamuhay na meron pong kahabagan. Dahil po, ang Diyos ay mahabagin. Ang ating amang Diyos, mga kapatid, ang ating Diyos ay mahabaging Diyos. Kaya yung mga anak niya, dapat po na mamuhay din po na may kahabagan. Amen? So, yung mga tao na meron pong habag sa kanilang kapwa, hindi po sila nanunood lamang. Amen? Nakikita nila kung ano po yung pangangailangan ng kanilang kapwa-tao. Tinuturuan po tayo ng Panginoon na maging mahabagin, matulungin sa ating pong kapwa. Mga kapatid, kung makita po natin sila na meron pong mga pangangailangan, sana hindi po tayo mag-atubili na ipakita po yung kahabagan sa kanila. Kagaya ng pagpapakita ng Panginoon sa atin ng habag. Kaya po tayo meron pong kaligtasan, meron pong pag-asa sa kaligtasan, mga kapatid, dahil ang Diyos ay nahabag sa atin. Kaya kahit anuman ang itsura, anuman ang anong pagkukulang ng ating pong kapwa-tao, dapat po ay maipapakita po sana natin yung habag sa kanila. Amen? Kaya kung ang tao meron pong siyang habag sa kanyang kapwa, ay hindi lamang niya titignan ang kanyang sarili or hindi lamang siya nakatutok sa kanyang mga pangangailangan, kundi kaparte sa kanyang buhay ang kanyang kapwa-tao. Gaya nga ng utos ng Panginoon sa atin na mahalin po natin ang ating pong kapwa. Amen? Kahabagan po natin sila. Kaya kung meron kang pagmamahal sa iyong kapwa, ay
meron ka ring habag, no? Maaawa ka sa kanya. No? So kung ano man yung pangangailangan niya, kung ano man yung kaya mong itulong sa iyong kapwa ay maibabahagi mo sa kanya. Kahit minsan, kahit walang-wala tayo yung mga tao na mahabagin sa kanilang kapwa, ay kahit yung kakarampot na meron sa kanila or yung para na lamang sana sa kanila na natitira ay hindi po nila ipagkakait yun. At yun ang gusto po ng Panginoon. Dahil hindi po tayo kailanman pinagkaitan ng Diyos, mga kapatid. Ibinigay niya ang kanyang bugtong anak para sa atin. Amen? Kaya nga sineselebrate natin ang Christmas. Siya po ang dahilan. Bakit po natin ipinagbubunyi, ipinagseselebrate ang buwang ito, mga kapatid, dahil po sa kahabagan at pagmamahal po ng Diyos sa atin. Kahit kailan hindi nagdamot ang Diyos sa atin dahil ibinigay niya sa atin ang yung pinakamahalaga sa buhay niya dahil binigay niya mismo ang kanyang bugtong anak. Hindi siya nag-atubili. Amen? Dahil sa laking awa niya sa atin, yung napakalaking habag niya sa sangkatauhan. Dahil alam ng Panginoon, kung hindi niya ibibigay ang kanyang bugtong anak, mapapahamak po tayong lahat. Patungo po tayong lahat sa kapahamakan. Patungo po tayo lahat sa impyerno dahil tayo nga po ay makasalanan. Walang tao na hindi nagkasala, kaya ang old life natin, mga kapatid, patungo po sa impyerno. Pero magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil lubos na nahabag ang Diyos at nakita po niya ang ating mga pangangailangan. Sana ganun din po. Tayo na namumuhay dito sa mundong ibabaw, hindi po tayo namumuhay para sa ating sarili lamang. Gusto ng Diyos na makita yung karakter niya, yung mga itinuro niya sa atin, mga kapatid, na maging mahabagin po sana tayo. Sana hindi po natin ipagkakait na ibahagi ang Diyos sa ating pong kapwa. Yun ang napakalaking magagawa po natin. Huwag mong ipagdamot ang katotohanan. Huwag natin ipagdamot ang salita ng Diyos dahil yun ang makapagliligtas. Yun ang makapagbabago sa buhay ng tao. Huwag po natin ipagkait yun, mga kapatid. Yun ay tungkulin nating lahat. Amen? So, sabi po niya dito, magbihis kayo ng kahabagan. Bakit bibihis natin yun? Para makita ng tao, idadamit po natin yung kahabagan. Para makikita ng mga tao, madarama ng mga tao kahit hindi po tayo nagsasalita. Mga kapatid, kung makikita nila yung aksyon, yung pamumuhay po natin na mahabagin po tayo, mayroon po tayong awa sa ating pong kapwa, mga kapatid, yun po ang dahilan na makikilala po nila ang Panginoon. May itatanyag po ang Diyos sa ating pong mga buhay. So sabi po niya, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan. So ito po yung mga karakter ng ating pong Panginoong Hesus. Ito po yung mga bunga ng Espiritu Santo na gusto po ng Panginoon na makita po sa ating pong mga buhay. Yun idamit po natin na mataniyag, na makita. Mga kapatid, di ba yung damit nakikita? Amen? Kaya kung makikita yung idadamit po natin itong mga ito, yung kahabagan, kabaitan, amen? Mga kapatid, yung magiging mabait tayo kahit sa mga tao. Alam niyo, ang pinakamagandang opportunity na magagawa natin dun sa mga tao na hindi tayo iniibig ay gawan sila ng mabuti. Amen? Kasi kung yung tao na mabuti sa'yo, ang siyang gagawan mo lang ng mabuti, mga kapatid, wala pong katuturan yun. Amen? Maipapakita natin, yun ang challenge sa atin na mga Kristiyano, na mga anak ng Diyos, yung kaya sana nating ibigin, yung hindi ka ibig-ibig. Amen? Yung kaya nating pakitaan ng kabaitan, yung mga hindi pumabait sa atin. Amen? Kaya, matatalo pala natin ang kasamaan
kung gagawa po tayo ng mabuti sa ating pong kapwa, mga kapatid. Yung mga tao na hindi nila kayang gumawa sa atin ng mabuti, ay gawan natin ng mabuti para makita nila si Kristo sa atin at sila rin po ay mababago at magiging mabait din po sila. Kung ano man po ang itatanim po natin sa ating pong kapwa, kung magtanim ka ng kabutihan sa iyong kapwa, aani ka rin ng kabutihan, mga kapatid. So, yun po ang sabi po ng salita ng Diyos na kung ano ang itinanim po natin ay siya pong aanihin natin. Kaya opportunity pala natin kung meron mga tao nagagalit sa atin, mga kapatid, yun ang panahon na pakitaan po natin sila ng mabuti. Suklian natin ng mabuti yung mga ginagawa natin nila sa atin na hindi po maganda. Amen? So, kabaitan, sabi po niya, ng mababaang loob. O ito po yung ay mga karakter po ng ating Diyos. Meron po siyang mababang loob. Amen? Biruin niyo siya ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, pero nanaog siya dito sa lupa bilang isang alipin. Amen? Yun, pinapakita po niya sa atin, ang Panginoong Yesus mismo ang nagbigay ng modelo kung paano po tayo mamuhay ng mga anak ng Diyos. Na dapat hindi po tayo nagmamataas. Amen? Kahit meron po tayong nakamit sa buhay, mataas man ang iyong pinag-aralan, mayaman ka man, binigyan ka man ng Panginoon ng karunungan, pero hindi po yun dapat ipagmalaki, mga kapatid. Amen? Dahil ang Diyos natin hindi po mapagmalaki, mapagpakumbaba. Kaya ang pagiging anak ng Diyos or pagiging Kristiyano ay hindi po pagalingan, mga kapatid. Hindi po pataasan. Kumbaga, ito po ay pakumbabaan or nagpapakita po sana tayo ng pagpapakumbaba sa ating pong kapwa-tao. Paano po yun? Yung halimbawa ni Kristo, mga kapatid. Sabi niya, hindi ako pumarito para pagsilbihan, kundi magsilbi. Alam niyo ba, habang tayo po ay namumuhay dito sa mundong ibabaw, binigyan po tayo ng Panginoon ng tsansa na magsilbi sa ating pong kapwa. Amen? Kahit na lang yung alam ba ninyo na kahit anong ginagawa natin, gaano man po yun kaliit. Kahit yung pagbibigay mo lang sa iyong kapwa ng isang basong malamig na tubig, hindi mo yun mawawala ang yung ganti or reward. Yung maliit na bagay na kumbaga ipinapakita mo sa iyong kapwa, kahit kailan, mga kapatid, hindi po natin mawawala yung reward. Amen? Kaya gusto ng Panginoon, habang tayo ay nabubuhay, habang lamang po tayo ay nabubuhay, meron po tayong pagkakataon, mga kapatid, na magpakita ng kababaang loob sa ating pong kapwa. Yung maglingkod tayo ba? Amen? Yung ipakita po natin yung paglilingkod, hindi po natin sana aasamin yung tayo po ang itinataas, hindi po sana natin hindi po natin inaasam na tayo yung paglingkuran. Yung tayo yung nag-uutos. Ang gusto ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, tayo ang naglilingkod. Amen? Kaya anuman ang iyong magagawa sa iyong kapwa, kahit na lang yung kung nahihirapan siya, amen? Kahit hindi mo yung trabaho, hindi yung sakop sa assignment mo at nakikita mo na yung kapatid mo na nahihirapan, sana meron kang gagawin, kapatid, bilang pagpapakita ng pagpapakumbabang loob mo sa kanya. Amen? Or yung mababang loob ba? Na naglilingkod ka kahit hindi ka dapat. Kaya nga, kahit ano bang ang kalagayan natin sa buhay, sana yung karakter ni Kristo na handang tumulong, handang ipakita yung pagpapakumbaba sa tao, bagamat siya ay nasa tugatog ng tagumpay, mga kapatid, yun sana yung
makikita ng mga tao sa atin. Bakit mga tao? Kasi yung mga tao nakakakita sa atin. Amen? And ano pong magre-resulta po yun ng pagpupuri nila? Di ba sabi niya, let your light shine before men. No? Ipapahayag o magliliwanag po sana tayo sa harapan ng mga tao para kung makita nila yung mabubuti nating mga gawa, ay pupurihin nila ang ating amang nasa langit. Magre-resulta pa lahat, ang lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, sana magre-resulta po yon sa kapurihan po ng Diyos. Kaya kahit mahirap, amen, sana gawin po natin. Amen. Sabi niya na magkakaroon po tayo ng kababaang loob, ng kaamuhan o maamo sana tayo, hindi po yung 'di ba yung maamo kahit anong ginagawa sa kanya ay okay lang. At nang may mo siya katyagaan. Amen? Meron sana yung kaamuhan. Amen? Katyagaan sa atin. Kaya kahit ilang taon na kayo dyan sa kulungan, mga kapatid, sana ini-enjoy nyo lang. Dahil lahat ng nangyayari sa ating pong mga buhay ay kontrolado ng Panginoon at meron pong magandang plano ang Diyos sa inyo pong mga buhay. Amen? Sana magtiyaga kayo hanggang sa makamit po ninyo ang inyong paglaya. Amen? Magtiyaga kayo na gumawa po kayo ng mabuti habang kayo nandyan sa loob. Mga kapatid ko kay Kristo, kahit nandyan kayo sa loob, nakakulong, pero malaya po kayong gumawa po ng mabuti sa inyong mga kapwa. Meron po kayong pagkakataon. Meron po kayong marami po kayo dyan at kayo po ay magkakapatid lahat. Kaya napakaganda. Tinipon-tipon kayo ng Panginoong Diyos dyan para sa ganon ay i-train po kayo ng Panginoon. No? Bilang iyang mga anak. Kaya nga, magpasalamat po tayo sa lahat po ng nangyayari sa ating pong mga buhay kahit hindi po maganda ay ginagawang maganda ng Diyos. Amen? Dahil sa ngayon, kung siguro nasa laya kayo, mga kapatid, wala kayong pagkakataon ngayon na umupo sa paanan ng Panginoon na makinig ng kanyang salita. Ganyan po tayo kamahal po ng Panginoon. Kaya dito, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, dito tayo natututo sa kanyang mga batas, kung ano po yung mga alituntunin ng Panginoon, kung ano po yung gusto niya na makamtan po natin, dito po natin matututunan sa pakikinig po ng salita po ng Panginoon. Magtiyaga po tayo. Amen? Kahit mahirap, alam niyo, pwede man tayong magtiyaga na yung minsan hindi lang pagtiyatyaga kundi kung samahan po ninyo yun ng kagalakan ay hindi na yun pagtiyatyaga. Amen? Hindi na po kayo magtitingis kung masaya lang kayo diyan, pahariin ninyo ang kumbaga kagalakan ng Panginoon. Mga kapatid, kahit gaano kahaba pa yan ang inyong sentensya dyan, ay mapagtsatsagaan ninyo dahil nandyan yung kagalakan, kapayapaan ni Kristo sa buhay niyo. So sabi po niya dito na pagtiisan ninyo ang isa't isa. Sabi niya, pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sinuman ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Amen. So, dito sa verse 13, sabi po niya, ang utos po, dito sa salita po ng Panginoon dito, ay pagtiisan ninyo ang isa't isa. Amen. Siyempre, meron tayo kahit mahal mo man sa buhay, mga kapatid. Amen? Diba kahit nga partner natin sa buhay, tayo na may mga asawa, minsan meron din talagang kailangan i-apply natin itong pagtitiis sa isa't isa. Dahil
ang ating pong mga partner sa buhay ay hindi po minsan yung gusto nila ayaw natin. Yung ayaw natin, yun ang gusto nila. Amen? So, kahit sa inyo dyan, sa kulungan, hindi kayo pare-parehas ng pag-uugali. Hindi kayo pare-parehas ng gusto, mga kapatid. So, talagang ito, gusto ng Diyos nga may apply, mga kapatid, yung pagtitiis. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung meron man daw reklamo laban sa kanino man, o magpatawaran kayo sa isa't isa kung paano daw po tayo pinatawad ng Panginoon, ganon din ang ating gawin sa ating kapwa. Kaya, mga kapatid, ito po yung nais ng Diyos na pamumuhay po natin bilang mga anak ng Panginoon. Amen? Napakabuti. Ngayon na Christmas. Hindi lamang Christmas, kundi everyday. Mga kapatid, na dapat gawin natin ito. So, kung ang Panginoon nagtiis sa atin, di ba, araw-araw, minuminuto, oras-oras, no? Nagtitiis ang Diyos sa atin, sa ating pong mga ginagawa na hindi mabuti, pero ang Diyos natin matiisin siya. Kasi kung hindi pa nagtiis ang Panginoon, wala na tayong lahat dahil sa ating pong mga kasamaan. Amen? Pero ang Diyos, mapagtiis po na Diyos. So, pagtiisan po natin ang ating kapwa. Amen? Kahit ano po yung mga karakter ng bawat isa, mga kapatid. Kailangan pag-aralan natin kung paano po natin, paano po rin mababago yung buhay niya, anong gagawin mo. Sana maging instrumento po tayo, mga kapatid, para mabago yung ating pong mga kapwa. Amen? Yung mga kapatid ninyo dyan, so, magtiisay po kayo dahil walang ibang magtitiis, mga kapatid, kundi kayo. Amen? Kayo ang sama-sama dyan. So, alangan na mag-away-away kayo dyan kasi kung hindi ninyo idadamit itong pagtitiis, ay magiging riot din ang mangyayari dyan sa kulungan. Amen? Mag-away-away kayo at lalaki at hahaba ang inyong sentensya. Kaya dapat pairalin po natin yung bunga ng Espiritu Santo o idamit natin para yun ang araw-araw sana na naririman tayo na kailangan natin pagtiisan ang isa't isa at magpatawaran. Amen? Magpatawaran tayong paano tayo pinatawad ng Panginoon. So, mahirap po yung nagtatanim po ng galit sa puso dahil mabigat po yun sa buhay. Mga kapatid, mas maganda yung nagpapatawad dahil patatawarin ka ng Panginoon. Hindi ka rin maliligtas kung hindi ka nagpapatawad, kapatid. Kaya kailangan tayong lahat ay magpatawad sa mga tao na nakakagawa sa atin ng kamalian. Kagaya ng Panginoon, mga kapatid, pinatawad niya tayo kahit ano ang laki ng nagawa nating mga kasalanan. So sabi niya, at higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. So sabi niya dito, magdamit din po tayo higit sa lahat kuno ng bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang nagbubuklod ng lahat. Mga kapatid, pag-ibig. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen. So, dito na kailangan po natin idamit itong pag-ibig dahil ang pag-ibig, mga kapatid, ito po ang mananatili hanggang wakas. Amen? Sabi niya, and over all this virtue, put on love which binds them all together in perfect unity. Bakit natin idadamit itong pag-ibig? Para magkaroon po ng perfect unity. Amen? Kasi kung maghahari ang pag-ibig, matatabunan ang lahat ng mga pagkukulang ng ating kapwa. Hindi yun ang makikita natin kung meron po tayong totoong pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Kagaya ng Panginoon, di niya nakita yung mga pagkukulang po natin, nanaig po ang pag-ibig. Kaya panaigin po natin ang pag-ibig. Amen. Kasi kung pag-ibig, no, ang naghahari, mga kapatid, napakaganda.
ang nangyayari sa paligid, kahit yung tao na hindi niya gusto sa iyo ay magiging mga kapatid, maaayos, no? Maaayos yung mga gusot kung merong pag-ibig. Dahil kung may pag-ibig, ay tataglayin niya lahat. Yung pagtitiis, yung pagtsatsaga, yung katapatan, yung 9 fruit of the Holy Spirit, maging ang self-control, taglay niya lahat yun, mga kapatid. Kaya pahariin natin ang pag-ibig sa ating pong mga buhay. Sana yun po ang pagpahariin natin. Kasi kung pinapahari natin ang pag-ibig, pinapahari natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sabi niya, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Sa verse 15, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan. At kayo'y maging mapagpasalamat. So, maghari nawa, no? Sa ating pong mga puso ang kapayapaan ni Kristo. Kaya, kailangan po natin ito. Amen? Napahariin po sa ating pong mga puso. Let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace. Amen. So, hindi po tayo tinawag ng Panginoon para magkagulo-gulo, kundi tinawag po tayo ng Panginoon para magkaisa, magkabuklod. Kaya, paharin po natin ang kapayapaan ni Kristo. So, kung ang kapayapaan ng Panginoon maghahari po sa ating pong mga buhay, kahit anong kabigatan, meron kang dinadala dyan, makakaya mo, hindi ka mag-aaburido dahil idinamit mo yung kapayapaan po ng Panginoon. So, pinapahari po natin. Then, sabi niya in verse 16, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Amen? So, sabi po niya na let the word of Christ dwell in you richly. Amen? Magiging mayaman lang ang salita po ng Panginoon. Mapapayaman lang kung atin pong i-a-apply, mga kapatid, at makapagtuturo din tayo sa iba. Kung ina-apply po natin ang salita po ng Panginoon sa ating pong mga buhay, mga kapatid, kahit na lang yung, alam niyo, kahit na lang yung makita nila yung pamumuhay natin, mga kapatid, doon nagtuturo or nagbibigay, mga kapatid, ng giya sa mga tao. Amen? So, manahan or maghari nawa, no? Maging basagana sana yung salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-apply po natin at magturuan po tayo, magpaalalahanan po tayo sa isa't isa. And last verse, sabi niya, at anumang ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pamamagitan ng Panginoong Yesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. So anuman ang ating pong mga ginagawa, so mga kapatid, sana ginagawa po natin yon sa salita man o sa gawa, ginagawa natin yon lahat para sa kapurihan po ng Panginoon. Amen? Hindi po sa kapurihan po natin. So purihin ang Panginoon, mga kapatid, naway maghari ang Panginoon sa ating pong mga buhay at may apply ang kanyang mga salita sa ating pong mga buhay. Tagsa-tagsa. Okay, let us pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin pong mga buhay. Salamat po ng marami dahil tinuturoan mo po kaming mamuhay ng naaayon sa iyong gusto. Panginoon, wala po kaming magagawa kung hindi mo po kami tutulungan. Tulungan mo po kami na ma-apply, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita sa amin pong mga buhay.
Panginoong Diyos at makita ng mga tao at ikaw ang siyang mapapurihan. Maraming salamat po Panginoon at sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.